Yan, okay mga kababayan. Ito po, naka-monitor o isang mang picture na kung saan si attorney, ito pala si Sheila Sison, mga kababayan. Siya pala ang anak ni attorney Jose Sison kapag may katwiran, ipaglaban mo. Nakamangha lang po, no? Talagang hindi nila pinabayaan yung anak nila na hindi maging abogado. Ito, mana-mana lang talaga. Ang galing di ba? Siya pala ang ama ni Attorney Sheila Sison. Kilala naman natin si Attorney Sheila Sison. Isang lumalamon. Lumalamon ng buhay. Kagaya ni Luis Tro. Di ba? Soplak di ba? Eto, kaya palang tapang din oh. Ama ni Attorney Sheila Sison. Ngayon, may I ask if the prosecutor is ready to present its witness today because defense is ready today. 'Di ba? Ito si Sheila Sison ay may tuturing nating siya yung kagaya. Siya yung katulad ni Miriam Defensor na pwede nating ihalin tulad kay dating senadora Miriam Defensor. Tapos marami nagsasabi nakatulad daw ni Luis Ro. Diba? Ang ang kaiba ni Luis Ro ay gumagawa ng wala sa batas. Pumapayag siya na wala sa batas. Ang ginagawa ng mga Committee on Justice, mga labag sa batas, siya ang gumagawa, no, 'di ba? Unconstitutional ang ginagawa ni Luis Tro, kaya hindi mo pwedeng iparehas kay Miriam Defensor dahil si Miriam Defensor, dating senador, ay talagang sa batas siya pumapanig, hindi kagaya ni Luis Tro. Eto rin si Sheila, anak ni anak ni Jose Sison. Yan si Jose Sison. Magaling na abogado rin niya. Lahat ng marami ng karanasan. Kaya pinapalabas niya yung mga na-experience niyang kaso. Pinapalabas niya sa programa niya na kapag may katwiran ipaglaban mo. 'Di ba? Lawyer talaga. 'Di ba? Etong may anak pa sila na isa na kasama ni Attorney Jose Sison, meron pa silang anak na babae, attorney rin, abogado rin. Kaya hangang-hanga pala tayo dito kay Attorney Jose Sison na ang naging anak niyang si Attorney Sheila Sison. Magaling na abogado, di ba? Kaya ito no, balik na po tayo at may papakita pa po ako sa inyo. Ito, ate, ito. Yan, di ba nakikita nyo? Ayan, ito unang sinabi niya ni Senador Marcoleta. Kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila na po yun. Wala akong alam ng aking nilabag na batas. Tama naman po. Wala siyang nilabag. Kumbaga, yung pag hindi niya pagde-declare, hindi naman plunder yun. Pwede maging graft na hindi naman pwedeng makulong, di ba? Kaya yung pong kanilang mga asunto ay puro imbento lang. Tama naman talaga. Puro imbento lang talaga. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong malinaw na ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang ay po sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig sa flood control project. Di ba? Malinaw na malinaw. Puro kabalastugan ng gobyerno, yung trilyon na nawala sa atin, yung tax ng bayan na ninakawan tayo ng 1 trilyon, di ba? Karumal-dumal yun. Krimen yun. Ngayon, yun yung pinagtatakpan nila. Kaya ito, pinakulong nila si Senador Marcoleta. Di ba? At heto po, no? Ayan. Okay na tayo dyan, di ba? Ito naman, ayan, di ba? Nakikita nyo? Ayan, just in. Magandang balita po mga kapatid.
COMELEC dismissed 75 million campaign donation complaint laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kung aking natatandaan nung nakaraang linggo ay kusang loob na tungo si Senador Marcoleta sa Sandigan Bayan. Opo, totoo naman po yun. Kusa siyang sumuko. Tanggap niya eh. Nung rally pa lang nagsalita na siya na talagang hindi niya tatalikuran. Tanggap niya. Harapin ang reklamo laban sa kanya. Abangan po natin mga latest updates. Stay tuned. Diba? At ngayon, yun nga. Yan, ito yung just in. COMELEC has dismissed the 75 million campaign donation complaint versus Senador Rodante Marcoleta. Ayan po, no, mga kababayan. Ito, may just in din po tayo. Ayan, nakikita niyo po yan. Kung sino yan. Diba? Nakikita niyo yan. Yan, nakatalikod na yan. Yan ay walang iba kundi si Tuta Soto. Imagine, habang nagsasalita ang defense lawyer, at yan ang ginagawa niya. Isang malaking kabaskusan ang nangyari. Grabe. Palibasa, ilang years ka na dyan at pumuti na yung buhok mo dyan sa Senado, kaya hindi ka na seryoso. Diba? Hindi na siya seryoso sa Senado sa ginagawa niya. Wala na siyang talagang yan yung tulad ng na wala na, hindi na importante sa taong bayan. Hindi na niya pinagkakahalagahan ang kanyang trabaho at hindi na rin niya pinagkakahalagahan ang taong bayan. Diba? Yan malinaw na malinaw. Nag-i-scroll ng internet. Diba? Hirap kasi, bukas ang wifi. Libre wifi sa Senado. Pero, libre ng blackball sa Senado. Oras ng trabaho, ganyan ang ginagawa mo. Nag-i-scroll ka, hindi mo pinakikinggan at hindi mo inintindi ang bawat salita ng mga prosecutor at depensa na habang nagkakaroon ng impeachment. Grabe, impeachment. Tapos Senador judge ka, ganyan ang ginagawa mo. Nakakadiri, di ba? Ayan tinan nyo. Ayan nag-i-scroll Ano kayang ginagawa nyo? Ano kayang in-scroll nyo dyan? Ayan Ay, grabe, di ba? Ang lupit. Sayang talaga si Senador Rodante Marcoleta dapat nandyan Talagang para maging mainit ang labanan Para masoplak ang mga ibang senador na kagaya nito, nag-i-scroll. Para masoplak yung mga prosecutor na talagang object ng object. Tapos yung mga kagaya ni Risa Ontiveros na wala na sa details o kaya wala na sa topic yung pinagsasabi. Di ba? Kaya siya sinusoplak ni Pia Cayetano. Yan po, malinaw na malinaw. Ebidensya. Kaya, grabe. Pero malabo po. Nag-i-scroll. Pero hindi yan na message Hindi mo message Nag-i-scroll lang talaga. Ay, grabe Lupit. Tsaka hindi yan messenger Ayan nag-i-scroll. Internet yan. Nagbabrowse. Grabe ang pagbabrowse Lupit. Naman. Senador. Tuta Soto. Grabe. Ayan po Okay na Ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.